Top Shooter. Good morning mga kaswabe. Welcome to Drink All with Super Mars. Dito tayo ngayon sa Drink All Wine and Liquor Shop. Meron naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang magaling na rapper. Malinis at malinaw kung siya ay mag-rap. Samahan niyo ako mga kaswabe. Mas kilalanin pa natin siya mga kaswabe. Ang aking espesyal na bisita ay si One Up. Sir, thank you so much, sir, sa pagpa-unlock na may interview kita dito. Thank you so much. Good morning mga kaswabe. Ako nga po ulit si One Up ng Watusigang Music, Cavite Red Soldier, Singay Likha. Let's go! Thank you so much, sir, sa pagpa-unlock dito sa akin dito sa Drink All Wine and Liquor Shop. Meron ako mga katanungan sa inyo, sir. What is the story behind your stage name, One Up? Yung story behind kasi sa pangalan ko na One Up, galing siya sa sa mushroom talaga. Kumbaga, galing kasi ako sa mushroom ceremony, tapos dun ko na-realize na hindi ko dapat pigilan i-out yung mga thoughts ko through writings. Tapos, kumbaga, paano ko siya gagawin, i-execute? Doon pumasok yung rap music. Kasi nagra-rap na talaga ako dati, tapos nahinto. Tapos, nung pagbalik ko, parang iba na yung intention ko kung paano siya gawin. Gusto ko lang i-express yung emotion. Kaya naging One Up yung pangalan ko. Parang siya, positive yung dating. Baga, parang step by step, kumbaga sa ladder. One Up pa rin. Next, ganun. Parang ganun yung One datingan. So, ilang taon po kayo nung nag-start mag-rap? Nag-start talaga ako mag-rap parang 13. Yun yung pagkakaalala ko na unang beses ko nagsulat ng sarili kong rap. Pero before ako magsulat, nakikinig na ako ng mga hip-hop talaga, into hip-hop music. So, pero napakabata pa, no? 13 years old. 13 ko siya unang tinesting sumulat ng sarili kong gawa. Okay. So, 13. Okay. So, meron bang kanta or album ng isang rapper na naka-impluensya sa style at sa pag-approach mo ng rap music? At ano ang kanyang pangalan? Siguro sa influensya, kay Glock 9. Kasi pagkakaalala ko, napakinggan ko yung kanta ni Glock 9 na Simpleng Tao sa bus eh. Tapos hindi ko pa siya napifigure out na rap music siya. Parang, ano ba yung kanta na yun? Parang okay siya, hindi siya tulad ng mga R&B dati, ng mga Backstreet Boys, iba eh. Tapos, parang nalaman ko siya na rap pala yung tawag doon. Kumbaga, rap pala yung tawag sa ganong style. So, parang siguro, nakapag-influence siguro talaga yon si Glock 9. Si Glock 9. Sa unang-una. Okay. So, kaya pala yung, papapansin mo yung mga lyrics mo talagang may siya eh, may realistic. Malalim, no? Realistic, malalim yung kahulugan. Okay. So, ano yung mas malalim na purpose of your music beyond entertainment? Ako, para sa akin kasi yung pagiging real mo sa pagsusulat mo. Sa akin kasi yung mga sulat ko galing talaga siya sa karanasan ko eh. Na parang gusto ko siyang marinig ng iba kasi alam ko nararamdaman din nila yun eh. So sa ganung way, alam ko na parang may nasasagip ako ng mga katulad ko rin. Na may ganun din yung pinagdadaanan. So parang yung nakikita kong purpose niya kung bakit ako nilagay sa music. May kahulugan ng yung mga kanta, no? Hindi... yun ang mas malalim na purpose mo. Yun ang mas malalim na purpose ko din. Hindi lang yung kanta na... Hindi lang basta kumanta. Basta lang kumanta. Hindi, higit pa siya doon eh. Yun nga, maganda nga yung mga lyrics mo. Okay, so ano yung mga source of inspiration mo sa pag-compose ng mga kanta? Inspiration ko talaga, karanasan ko, tsaka yung mga tao sa paligid ko. Kung paano nila sinusurvive yung araw-araw. Kasi parang
pag nasa downtimes ka, tapos may nakausap ka na tao na mas malala yung pinagdadaanan niya, parang nararamdaman mo, okay lang pala ako. So, parang nakakahugot ako ng inspirasyon sa kanila. Okay. So, parang binuboost mo sila. Binuboost up mo. Gusto kong maboost up sila, at the same way, nabuboost ako. So, parang nagiging win-win siya. Win-win situation. Okay. So, maganda yung yung pinaka-purpose mo talaga. So, kapag nag-compose ka ng kanta, gumagamit ba kayo ng musical instrument or any software? Pag gumagawa kasi ako, kumbaga, natural sa amin ng mga underground rapper, talaga sa YouTube manggagaling eh. Pero ngayon, blessed ako na may mga nagpo-produce na sa akin ng beat, na nagbibigay ng beat, tapos tsaka ko siya susulatan. Shoutouts nga pala kay Paul Espiritu, tsaka kay Cass, na mga nagpo-produce sa akin ng beat. Tapos yun, nagbibigay sila sa akin ng beat, tapos tsaka ko susulatan. Kumbaga nakuha na nila yung pinaka-style ko. So yun, nagbibigay sila sa akin ng beat, tsaka ko susulatan. Okay. Or nagsusulat ako, tapos tsaka nila gagawa ng beat. Okay. So sir, ganito, gaano po kayo kabilis nakakapag-compose ng isang kanta? Sa akin kasi depende. Meron ako nagagawa ng isang upuan lang, siguro mga 30 minutes to 1 hour. 30 minutes to 1 hour? Oh, may mga ganun ako. Bilis May times na ganun. Pero may times na siguro kinabukasan itutuloy ko or sa susunod na araw. Pero madalas pag nag-on the spotan kami sa studio, ganun, mga ganun siya tumatakbo. 30 minutes to 1 hour. Siguro mahaba na yung 3 hours. Maaari ka ba mag-compose ng isang rap song regarding sa mga pinagdadaanan mo, mga pagsubok, lahat, regarding tukol sa buhay mo? Okay, sakto to ngayon, sir. Try natin yung mo, yung abilidad sa pag-rap. Ako na to ngayon, si One Up, mahirap mahagilap, natural kong gumanap. Sobrang swabe, ramdam mo sa enerhiya kong hindi nagpapanggap. Maging sa likod ng entablado at kahit pa sa harap. Sa tunay na buhay at kahit pa sarap. Mas mapapasarap kapag pumaldo na sarap. Ginagawa mo na ang gusto mo. Meron ka pang panlapag sa hapag ng pagkain ng sarili mo na plato. O di ba panalo? Basta ayoko na lang din makipagtalo. Ugali ko ba'y nakabase sa kung paano mo ako itrato. Dito sa ilalim kung saan pinapahalagahan na puhunan ng respeto. Kasi kung wala ka neto, di ka tatagal. Kain ka sa mga tunay na may puso magtanghal. Grabe mga kaswabe, ang lupit nun. Kalain mo, ganun kabilis si One Up kung mag-compose. Siyempre, 13 years old pa lang, nag-start na siyang sulat ng rap. Kaya talagang namamaster niya. Nakikita ko sa kanya talagang malayo ang mararating ni Sir One Up. Thank you so much, sir, for that composition na actual talaga. Talagang ibang-iba talaga. So, sir, sa mga na-compose mong songs, anong kanta yung mas tumatak at bakit? Sa akin, pinaka-favorite ko sa mga nagawa ko sa ngayon yung kanta ko na Nanatili. Nanatili? Kasi yung tulad ng sinabi ko dun sa chorus nun, kumbaga, bakit, para kanino, para saan? Para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili. Para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili. Sa mga kababata, nakasangga palagi, meron wala man na mangyari. Mga kasabayan, simula nung una, kasama ko sa hirap at sagana. Kayo ang mga rason para sa akin magpatuloy na gumana. Para sa pamilya, para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili. Yun yung parang team song ko siya ngayon ng era ko sa buhay ko ngayon, parang yung pinaka tama. Sa akin. Kasi bakit para kanino mo ba yung ginagawa yan? Bakit para kanino, para saan? Para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili. So, manatili, no? Yun nanatili. Nanatili ko na track. Walang susuko kung kailangan manatili ka sa pangarap, no? Ang ganda-ganda ng mensahe mo, sir. So, ano ba yung pinaka-challenging aspect of being a rapper? Paano mo nalalampasan ng mga pagsubok na yun? Siguro yung challenging,
yung pag-produce ng sarili mong craft. Kasi sa ngayon, ako, solo artist lang kasi ako eh. Though may grupo ako, pero wala kaming ganun talaga na pondo na boom. Na parang nasa amin na yung idea eh. Pero syempre, kailangan mo siyang gasolinahan talaga ng dough. Kailangan siya ng pera para gumana siya. Pero yung idea nasa amin na. So siguro, yung struggle na mahirap pang isakatuparan sa ngayon. Parang gasolina. Oo, gasolina. Para umandar. Para umandar siya. Ando na yung kondisyon na yung makina mo. Oo. Ang ganda na yung sa loob ng magasasakyan ka. Gasolina na lang. Gasolina na lang kulang. Aandar na. Oo. Malay mo sa mga nanonood ngayon na may mga budget at saka sa mga nasa music din, no? So, andito lang si Sir One Up para... Mga kaswabe, nandito lang ako. Kontakin nyo lang siya. Kontakin nyo lang kami dito, mga kaswabe. So, sir, sumasali din po ba kayo sa mga rap battle or competition? Sa rap battle, hindi ako sumasali kasi parang siya sakitan kasi yun eh. Pero may yung mga tropa natin, kung lumalaban sila, parang nilalagay ko na lang din yung sarili ko sa posisyon nila. O binibigyan ko na lang din sila ng insights pag bumabattle sila. Sa mga contest, sa contest parang 3 times pa lang ako sumali. Kasi ang pinaka-purpose ko lang kasi gusto ko lang ng pan-display na trophy, na champion. Parang ganun lang yung gusto ko talaga kaya ako sumali. Hindi naman talaga ako contestero. Pero, saan na kayo? Nabanggit yung champion. Saan na pong kayo nag-champion na? Last time dun sa Dean's List, sa may Dasma, yun, nakachamba tayo ng mag-champion dun. So, ano yung kinanta mo dun? Ang kinanta ko dun, 2 rounds siya eh. Yung kinanta ko nung first round, yung Di Mahulaan. Out na rin siya sa YouTube, pwede nyo pakinggan, Di Mahulaan by One Up. Di mo mahulaan kung ano ang kasunod o ano pa ba ang mga pwede na mangyari. Walang hanggan ang mga posibilidad. Pinipilit na pihitin ng ruleta. Magkabahay, magkakotse, magpapera. Magsipag na magkamilyon bago pa umapak ng 40. Kasi yun yung una ko kinanta. Tapos yung sa final round, yung nanatili, yung sinasabi kong paborito kong track. Yun yung kinanta ko sa final round. Tapos di ko alam, sinuwerte tayo ng makatagos. Nag-champion tayo. Nagkaroon tayo ng pan-display. So yun na mga kaswabe, ilalagay natin yun, Di Mahulaan at Nanatili. Ilalagay natin yung link nun dito sa ating YouTube account. So yun, yung pala yun. At saka saan pa, sir? Mga nasalian mong competition or contest ng yung pag-rap? Yung mga nasalian ko sa Paranaque, sa Back in the Days, tsaka sa Manggahan. Kalimutan ko yung tema nung event dun sa Manggahan. Pero first place tayo dun. Hindi nga lang umabot. Pero so, okay talagang... na. Sa Dean's List umabot naman. So talagang... Natupad na magkatabi sila. Champion, tapos first runner-up. Ayun. Talagang malaking achievement yun, sir, ha? Hindi basta-basta lahat ng... tignan na pan-display. Hindi mo binili yung trophy mo. Talagang malaking achievement yun. Dahil, yun nga, hindi lahat ng nagra-rap ay nakakakuha ng ganung mga awards, no? So, malaking boost dun yun plus, sa plus din yun, no? Parang gumagana pala, parang gets pala nila yung pinupunto ko talaga. Tama. So, paano po kayo naghahanda for live performance? At ano ang favorite part mo o being on stage? Pag ako naghahanda ako sa live, syempre practice. Practice mo siya ng kantahin. Kasi ako, hindi ako nagpa-plus 1 talaga eh, yung may kasabay na boses. Pag nagla-live ako, live talaga, beat lang siya. So, maririnig mo pag nagkamali ako. Kaya sa akin, pinapractice ko talaga siya. Kumbaga, hanggat kaya ko pag may free time, yan, i-spit ko yung mga paborito kong kantahin, tapos yun yung kinakanta ko sa live performance. Kasi para... Yun, parang swabe siya pakinggan. Gusto kong naririnig ko sa tenga kung swabe na o hindi eh. Kung paano ko siya banggitin. So, hindi lang pala sa alak yung may swabe, no? Pati sa rap music, no? Okay. So, sir, ano yung uniqueness mo kumpara sa ibang mga rappers? Kasi may mga iba-iba, di ba? So, siguro, sa inyo, anong... Ako, ang masasabi ko siguro na uniqueness ko sa iba,
real ako. Real yung mga sinusulat ko. Kumbaga, kung makikilala mo ako ng personal, makikilala mo ako on stage pag nagkausap tayo, makikita mo yung buhay ko. Mapagtutugma-tugma mo na yung mga sinasabi ko sa kanta. Hindi lang siya kanta. Ako talaga yun. May kahulugan. Oh, so parang andun din yung kay Glock 9, no? Sa mga idol mo siya, di ba? Parang kasi ano rin na Glock 9, karanasan Reality. rin. O, reality rin. Oh. So sir, meron po ba kayong upcoming albums or shows? Ngayon, meron akong ilalabas na album na pinamagatan na Pain and Pleasure. 15 tracks siya. Sa ngayon, nakakasampu na ako, 5 na lang. So, hindi ko pa maano yung date kung kailan ko siya ilo-launch. Pero, konti pa. So, siguro, pagkano, ipopost ko na lang, follow nyo sa akin, sa page ko, tsaka sa Facebook account. So, sir, saan to mapapakinggan at mapapanood yung mga... Pwede nyo pakinggan sa Spotify, One Up, i-search nyo lang, lalabas naman yun. Juan, tapos Up. Tapos sa Facebook, Uncle One Up. Tapos sa Facebook, Jimenez Machiavello kasi yung pangalan ko ngayon dun eh. Pero may page ako na One Up, pwede nyo rin i-search, lumalabas naman siya. Okay. So sir, maaari mo bang i-share kung anong recording label connected ka? Ngayon sa sa Watu Sigang Music. Shoutout nga pala kay Late Call. Siyempre, lagi nagbi-mix ng kanta ko. Number 1, pare ko yan. Yun, sa Watu Sigang Music ako ngayon. Nagre-record. Okay. So, yun yung mga doon ka connected sa Watu Sigang. Okay. Ay, kay Kuya John pala. Kuya Jompy. Kay Kuya Jompy, may 2 tracks pala ako sa kanya noong nakaraan. Shoutout din kay Kuya Jompy. Yung mga kasamaan po yan sa sir? mga kasamaan din. So, ano ang gusto mong maiwan na legacy para sa mga susunod na rap artist? Ang gusto ko para sa akin, inspirasyon. Parang makita nila ako as an inspiration na kung makita nila kung paano ko ginagawa, 'di ba? Makakuha sana sila ng inspirasyon galing doon. Na kumbaga ako nga parang ginawa ko siya ng no doubt. Oo. So yun yung ganun din. Legacy mo na gusto mong maiwanan. Eto sir, dahil rapper ka at patuloy pa rin nagra-rap, nagko-compose ng mga kanta, anong maipapayo mo sa mga aspiring rappers? Ang mapapayo ko lang, huwag niyong tigilan. Huwag niyong tigilan, tsaka maging totoo kayo sa sinusulat niyo. Yung kaya niyong panindigan, yung kaya niyong i-spit ng proud sa crowd pag nandun na kayo sa stage. Kasi iba yun, iba yung feeling nun, iba yung sarap nun pagtapos, pag alam mong real ka sa sinusulat mo tsaka sa sinasabi mo. Yun, galing. Tama. So sir, ulitin lang natin para sa mga kaswabe natin na nanonood ngayon, para ma-follow kayo, ano po ba yung mga social media account nyo? Yun, pwede nyo i-follow sa Facebook page ko, Juan, Juan space up. Tapos yung isa ko pang account, Jimenez Machiavello. Sa IG, Uncle One Up. Yun, tapos sa Spotify, One Up din. Sa YouTube. Kumbaga yung music ko naman lumalabas na siya sa iba't ibang music platform. Okay. Ayun, mga kaswabe. Ilalagay din natin yan dito sa link, sir, ang mga nabanggit niyo pong mga social media account. Dahil mga kaswabe, nandito tayo sa Drink All with Supermans. Siyempre, kasama sa interview ang pag-inom ng alak. Shot na natin yan. Shot na natin yan. So, ayun mga kaswabe, ang i-review natin ay ang Disaronno Originale. Ang kanyang bottle size ay 700 ml. So, magbibigay lang ako ng konting background ng Disaronno Originale. So, Disaronno Originale is a type of Amarito, an amber-colored liqueur with a characteristic almond taste, although it does not actually contain almond. It is produced in Saronno in the Lombardy region of Italy by Elva Saronno and is sold worldwide. According to the company, the liqueur is an infusion of apricot kernel oil with absolute alcohol, burnt sugar, and the pure essence of 17 selected herbs and fruits.
The liqueur is sold in an oblong glass decanter designed by a craftsman from Murano. The product was called Amarito di Sarono until 2001, when it was rebranded as Di Sarono Originale for marketing reason. Di Sarono can be served net as a cordial, on the rocks, or as part of a cocktail mixed with other alcoholic beverages such as cola, ginger ale, or fruit juices. It may also added to hot chocolate and is an ingredient in the Italian variant of an Irish coffee. The Amaretto liqueur can also be used in the Italian dessert tiramisu. So ngayon mga kaswabe, papabuksan natin kay Sir One Up ang Di Sarono Originale. Sir, makisuyo, buksan nyo with Sana natin. yun. Mahirap ang buksan o madali lang? Sakto lang, sir. Madali Yun. lang. Sir, amoy natin kung anong amoy, sir. Parang chocolate Parang chocolate. na may pagka-bubble gum. Mm. Yun pala yun. Okay, sige nga. No? Ako naman. Nga, no? Parang paamoy bubblegum sa chocolate. Sir, thank you so much sa pag-open ng ating Di Sarono Originale. So, sir, ang una natin gagawin ay titikman muna natin ang puro. Kung ano sir. talaga yung Sige. lasa niya. Tikman natin. So, ako magsiserve sa inyo, sir. So, mga kaswabe, ito na, magkakaalaman na kung anong lasa nito. So, ito yung ating mga baso. Yan. Yun. Puro muna. Di Sarono. Di Sarono Originale. So, sir, yan na. Titikman muna natin kung anong lasa nito yung puro. So, cheers! Chat na Cheers. natin. Di Sarono. Di Sarono. Sarap niya. Suabe. Suabe. Suabe ba? Suabe talaga. Parang, anong sir? Anong, Para sa akin, nangingibabaw yung lasang ano niya eh. Bubble gum na parang matamis siya eh. Parang almonds. Oo. Parang fruity. Parang, May, may parang, may punch siya nung ano eh, pagka fruity. Parang mga cherries, cherries ganyan, o no? mga ganun, cherry. Tsaka yung apricot nga, no? May ano siya, meron siya. Tapos, Suabe siya. sa lalamunan, dito sa ano? Sa anong lalamunan, suabe siya eh. Hindi siya mainit eh. Di mainit. Sa Hindi siya tiyan, mainit sa tiyan, hindi. Hindi siya tulad nung kumbaga sa itsura pag nakikita mo siya na hard. Hindi siya ganun eh. ito parang, ano lang, swabing-swabe lang. Totoong suabe. Totoong suabe. Matamis Totoong siya, suabe, no? Matamis. Tsaka nakikita naman sa reaksyon ng mukha natin, no? Na hindi siya, Kung hindi siya suabe, gaganon kami dyan eh. oo, syempre, kita-kita. At saka 28% alcohol by volume lang siya, or 56 proof. At titikman natin ng may ice. Kalagyan natin ng ice. Thank you, sir. Actually, malamig na rin ito eh. Malamig na rin ng konti. Pero, titingnan natin kung ano magiging lasa pag may ice. Kung maswabe ba siya. Pero kayo, so far, sir, first time mo ba nakatikim ito? Oh, ako Or- first time ko siya matikman. Hindi pa kayo nakatikim Hindi pa, dati. hindi pa. Okay, so ngayon, susubukan natin ng May may ice. So, unahin kita, sir. Yan. Kasi ako, first time ko rin makainom nito eh. Kasi sir, nagre-review talaga ako ng mga alak para sa mga customers namin, tapos ma-explain ko pa. Kasi ang Tama hirap rin. naman pagka... Kasi magtatanong sila eh. Oo, magtatanong Anong lasa sila niyan eh. kung anong lasa. Kaya, yun yung ano ko. So, iyan na lang natin, palamigin natin ng konti. Tapos mamaya, sir, may mga katanungan pa ako sa inyo. Okay, sir. Sige. So, yan ang ano natin. So far, okay naman. So far, So suabe. far. Suabe Sa talaga. tiyan, Sa tiyan, anong
Ano, ma-update ba or Hindi, walang hapdi eh. walang update? Ah? Parang mapapaulit ka pa talaga eh. Parang ganun eh. Masasabi kong ayos to pag ikaw lang, di ba? Sa bahay, gusto mo lang papatulog. Ayos to. Pampatulog. Oh. Recommended. Recommended to. Ayos siya. So, sir, cheers. Try natin na Cheers. may yelo. So, ngayon, ito. Subukan natin na may ice. Walang tapang. Suabe talaga. Suwabe lang siya eh. Ang sarap niyang inumin talaga. Parang ganun eh. Ang tamis niya eh. Oo, ang tamis. Ano siya, kaya sir, bigyan kita ng trivia sir. Pag sinabi kasing liqueur, it's either may syrup siya or sugar. So yung mga kaswabe, natikman na namin na may yellow, may ice, suabe din. Pwede siyang may yelo. Pwede rin hindi eh. Depende pwede sa'yo. Pero Depende. pwede siya sa pareho. Pasok. So ngayon sir, ito naman ay hahaluan naman natin ng soda water. Sige. Soda water naman. Testing naman natin. Testing naman natin soda water, mga kaswabe. So, syempre, ganun pa rin. Magsiserve uli ako. So, pero ando pa rin yung bubble gum talaga, no? Para siyang matamis na... Lasang bubble gum talaga. Lasang bubble gum, eh. Na parang honey. Oo. Parang ganun eh. Hindi, kaya pala, sir, world's favorite, liqueur. Kasi masarap nga talaga. Masarap siya talaga. Hindi Kasi, siya ganun katapang. Oo. Kaya isa rin to sa mabenta dito. Dito sa shop namin. Sa Drink All Wine and Liquor Shop. So ngayon sir, haluan natin ng soda water. Dito na unahin ko muna sa akin dahil nandito na ako mas malapit. Yan. So, eto sir is parang 1:3. Okay. So 1 yung tawag nito Disaronno Originale. So ngayon, lalagyan natin ng 3 soda water. Sana magbago naman. I mean, ano kaya lasa nito? Pero tingin ko sir, mas swabe siguro to. So haluin natin. Haluan ko lang sir dito sa ating halo. Stirrer para mas swabe ba. So far sir, okay naman. Anong pakiramdam mo? May tama ba siya? May ano? Or mahina lang? Talab din ng kapiraso. So sir, yun, mix na natin. Ano kayang Okay, lasa. Lasa nito? May halo naman. Oo. So, excited na rin ako matikman to. Tikman na natin. Cheers! Cheers. Andun pa rin yung bubblegum na lasa. Nandun pa din. Pero, Nandun pa din yung bubble gum. pero ikaw sir, mas okay? Yung puro or itong may soda water? Siguro sa akin mas gusto ko yung puro. Puro. Puro ako. Oo, kasi... Mas lasa mo siya eh. Oo. Ito kasi parang ano na eh. Parang nag-lighten siya, no? Wala, parang di mo na siya masyadong ramdam eh. Oo, yun. Kaya nga. Kasi itong soda water, kasi maraming pinagagamitan nito. Minsan, ninahalo din to sa sa mga whiskey. Pero ito naman, nabasa ko lang, na-research ko lang din na maaari siyang haluan ng soda water at saka lime. So, maasim na medyo maasim. Ilalime pa natin. Wala tayong lime. So, okay na Soda siguro water. to. Okay na, soda water. So, sir, habang nagsasya tayo, tutuloy ko yung mga katanungan sa inyo. Sige sir. Okay. Ilang taon po ba kayo natutong uminom ng alak? Ako maaga-aga ako natuto eh. Yung mga yung taon ba? Una-unang tikim, mga 14. 14? Una-unang tikim. Tikim lang yun, parang tikim lang. Pero yung nag-inom na talaga ako, mga 16 yan. 16, okay. Yung inom na talaga na inuman tayo. Parang ganun. So, ano po yung una niyong natikman na alak? Kami, mga talaga kasi kami dati. Beer eh.
Beer. Anong Beer brand? talaga. Red Horse. Yun Red talaga, Horse. oo. Extra strong ka agad yan. Yun talaga yung kasi yung kadalasan na binibili ng mga kuya-kuya, kumbaga. Oo. Mga kuya-kuya ng mga tropa. Tapos, Mm. yun. Kaya, yun na sana, Red Horse. Okay. So, sila ba yung naka-impluensya sa inyo? Mga Oo, kuya mo? Siguro, masasabi na natin gano'n. Sila yung naka-impluensya. Okay. So, masaya po ba kayong natuto kayo uminom ng alak? Siguro, sa akin, sa ngayon, siguro, kasi pag titignan mo naman din, may benefits din naman talaga siya eh. Huwag lang Okay. talaga susobra. Okay. Kumbaga, pwede siyang maging panunaw din talaga eh. Makakatulong siya sa digestion. Ah. Pero yun nga, drink moderately kasi pag sumobra, doon siya nagiging masama. Oh, halos lahat naman ng ano. So, cheers. Sir, cheers tayo. Cheers. Para, kasi mamaya, ang huli nating titikman with orange juice naman. Okay, bagong So, twistuhan pala. Oo, may iba pa, marami pa. So, habang nagkikwentuhan tayo, ito yung mga katanungan ko sa'yo. Kasi medyo marami. Marami dun sa, sa soda water. So, sir, ano ba yung first, second, third na brand at klase ng alak ang paborito mong inumin? Yung favorite mo? Ako, sa ngayon, Mm. pagka, kunwari, mga pagod sa trabaho o pag nasa gig, Pilsen talaga. Parang yun na number one ko eh. Pilsen. Kasi yun yung San Miguel San Miguel Pilsen. Kasi Okay. yun yung madaling mabili. Ah. Pero kung may choice, Pangalawa? pangalawa, mas okay din sa akin na whiskey siguro. Whiskey. Anong brand ng whiskey? Seagrams, yan. Kumbaga, Seagrams, yung may 7? yun. Kasi ano siya eh, parang para sa akin, ano siya eh, poor man's jack. Kumbaga, mura kasi siya eh. Ano yun, sir? Liqueur din yun. Liquor Whiskey din. siya, liqueur. Liqueur siya. Pero, Baga, may mix. mm, So, isa din sa favorite mo nun. Mabenta yun. Actually, ngayon, sir, wala out of stock na yun. Wala na siyang stocks. Okay, so ano po yung pangatlo? pangatlo, Hmm. na last ko na siguro, gin. Yan, pangatlo, last Gin. din. Gin. As in, anong gin? Gin and juice, o kaya gin and Anong brand? calamansi. Ginebra? Gin. Hinebra. Hinebra. Okay. So, talagang Pinoy na Pinoy, no? Pinoy na Pinoy. So, yun ang Pinoy mga, na Pinoy. yun ang mga kalimitang iniinom mo, tatlong klase. Okay. So, sir, dito naman tayo, balik tayo dun sa, as a rapper, no? Okay. So, sino po ang local rapper ang gusto mong makainuman kung mabibigyan ka ng pagkataon? Local. Sino? Sa inuman lang to, sir, ha? Mag-inuman lang kayo, ha? Siguro, mga gusto makainuman na local rapper. Isa lang. Sino ba? Siguro si si Loki. Kasi parang kung magkataon na magkainuman kami, parang okay din na makagawa kami ng music, parang ganun. Dabanggitan natin yung local, international rapper. Sinong international rapper ang gusto mong makainuman? Siyempre, Eminem na agad. Eminem na. Eminem na agad. Sino pa ba? Yun. Talagang halos lahat ako, kapanahonan ko rin si Eminem. Mga, yan siya eh, mga 2000 eh. No, 2000 talaga yan, nag-start. Halos lahat, Eminem talaga eh. Talagang, at saka, kagaya mo rin sir, masali din siya sa sa mga contest, yung mga rap competition. Okay, so sir, ubusin muna natin to para mamaya tayo ng may pa tayo, may orange juice pa. Oh. So, shatan natin to. Parang mas naglighten siya. No? Swabe na siya. Mas swabe siya na pero depende rin. Okay, puro. Mas maganda pag puro din eh. So, ngayon sir, ito sir, balik tayo sa local. Okay? So, ang tanong ko ay, sino-sino ang top 3 naman? Ang local rapper ang gusto mo maka-collab. Collaboration kayo. Top 3. Kung sino yung mga top 3.
Siyempre, number 1 si Glock 9. Glock 9. Okay. Sino pa ba? Yung... Siyempre, Glock 9 na agad, number 1. Oo, siyempre yun yung sinusundan mo. So, number 2, siguro, para sa akin, sa underground sila, Bon Pungay and Bargs Kayo Manggi. Yan. Kasi parang sa style ko, sila yung nakikita ko na parang tugma eh. Kumbaga, inspirasyon, araw-araw na nararanasan sa buhay. Ganon din yung tugmaan nila. So, sila yung gusto collab, mo. Collab. So, local yun. Dito lang tayo sa top 3 international. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-collab sa kanila, sino ito, sir? Sino-sino sila? Siguro si Kota the Friend. Kota the Friend? Kota the Friend, number 1 para sa akin. Number 2, si Deka. Deka? Oo, Deka. Tapos Okay. number 3, si Caliborate. Caliborate. Parang underground sila sa... parang di ko mga gano'n kilala yung mga... nasa underground sila sa ibang bansa. Pero mga sikat sila. Pero kilala rin. Kilala Pero rin. Hindi sila yung tulad ng nila Kendrick na nasa mainstream Oo. na talaga. Sila Drake, no? Kumbaga sila yung mga kailangan mo pang halukayin eh. Kanye West, mga ganyan, no? Hindi sila yung ganun level. Mga ganung level sila. Lil Wayne. Yung mga yan. At saka yung mga panahon na naman, sir, sila 50 Cent. Yan. Hindi sila ganun. Yun, Sila 50 Cent. talagang boom na yun. 50 Cent. The Saka Game. Snoop Dogg. Yan Yan ang mga Dr. Dre. Yan, Yan, mga kapanahonan namin yan, mga kaswabe. Kasi rin tayo dyan eh. Nakikinig din tayo. Pero Eminem talaga. Talagang isa yan sa pag-rap talaga. Eminem talaga. So sir, itutuloy natin ang pag-inom gamit naman ang orange juice. So yun mga kaswabe, natikman na namin na may soda water. Ngayon naman mga kaswabe ay titikman natin ng merong orange juice. Orange juice naman. So sir, may orange juice naman ha. Sige, so, natin. Lagyan uli natin ng 50 ml. 50 ml. Ang Disaronno. Disaronno Originale. Tapos, lagyan natin ng ice. Ayan. Tapos, susunod natin yung orange juice. So, ayun mga kaswabe, susubukan naman natin with orange juice. So, lalagyan na natin, sir. Unahin kita. Okay, sir. Thank you. Orange juice. Sa akin. Disaronno with orange juice. So, haluin ko lang to, sir, ha? Okay, sir. Tapos yung sa inyo rin. Kasi maganda rin mag-review ng alak na may kasama ka rin. Kwentuhan din eh. Kasi kung ako lang mag-review nito, sir, parang rin eh. Para may feedback din. May feedback din. Iba kasi yung dalawa rin yung maka-experience. So, sir, tutuloy ko yung tanong sa inyo, ha? Sige, sir. Okay. So, sir, from 1 to 10, gaano kahalaga sa buhay mo ang rap music? Sa akin, siguro masasabi ko na 10. Mahalaga siya. 10. Kumbaga, hindi man ako makapag-produce na mailabas ko sa mga social media. Kumbaga, gagawin ko pa rin siya sa likod ng camera. Parang ganun siya. Kumbaga, doon ko kasi na-express yung mga naiipon na thoughts sa akin na minsan hindi siya komportable rin sabihin sa mga kapwa mo, parang ganun. Okay. So, parang nagiging way ko siya ng expression, yung pagsusulat. Doon ko siya nilalabas. So, para sa akin, mahalaga siya. So, masasabi natin sa pagkakaintindi ko, parang kahit man siguro kung hihinto ka sa pagra-rap, maaaring ikaw pa rin yung nasa likod, nagsusulat, no? Magsusulat Ganun ba pa rin yun? ako Tama ba? siguro. Parang kung huminto man ako sa
mag-produce ng mga kanta sa social media. Kung wala kayong makita ng mga kanta sa akin na lumalabas. Pero hindi ako tumitigil. Nagsusulat pa rin ako. Kung sakaling makasalubong niyo ako sa daan, may iyahain pa rin ako sa inyong bago. So, kung maririnig man ng iba na kumakanta, pero ikaw nag-compose nun. So, 10 yung ano mo. 10 pa din. 10 talaga. So, talagang napaka... Todo siya, todo. Oo, mahalaga talaga. So, sir, ito naman tayo, dahil uminom tayo ng alak, no? From 1 to 10, gaano kahalaga sa buhay mo ang alak? Sa akin, siguro mga 7. 7. Bakit 7? Mga 7. Kasi, naging pamparelax naman kasi talaga siya eh. Parang after ng hard work mo maghapon, mag-shot ka ng konti. Hindi naman yung lasingan na sobra. Siyempre yung shot lang na pampatulog. Ganun lang. So masasabi mo ang pag-inom ng alak ay bisyo or papalipas oras lang? Siguro depende sa tao. Kung yung tao na yun hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya. Siguro yung masasabi ko na bisyo, na parang kahit anong oras gusto niya uminom. Yun, bisyo yun. Pero, kung kaya mo namang kontrolin, tapos nasa tamang lugar, tamang okasyon ka. So, hindi siya, para sa akin, hindi siya bisyo tawagin eh. Parang ganun, kumbaga, pakisama. So, sa'yo pa rin. Nasa tao pa din. Okay. So, sir, malamig na yata. Tikman natin kung ano yung lasa. Ano lasa? Cheers. Ng Disaronno Originale with orange juice. Andun yung yung parang bubble gum. Pero parang more on... Yung bubble gum yung hindi nawawala na niya yung lasa eh. Oo. Pero ito parang lasang juice na lang talaga, no? O, juice na lang siya. Parang juice na lang. Kasi hindi siya ganun katapang eh. Oo. Yung bubble gum talaga, hindi nawawala. Oo nga eh. Hindi nawawala yung bubble gum na lasa niya kahit may orange na. Kahit may orange na. May small punch yung bubble gum eh. Oo. Ano kayang yun? Ano kayang fruit yan, no? Ano kayang fruit yan? Parang hindi kaya apricot yan? Or hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam kung anong niya eh. So sir, last, i-shot ko lang natin. Malapit na tayo matapos. Tatanong ko pa sa inyo, mga 2 tanong na lang naman to. So sir, nabanggit mo na 7 yung score mo sa alak, no? So medyo 3 na lang, 10 ka na, no? So halos mahalaga sa iyo, no? Yung alak. So kapalit 100 million. Pero hindi ka na iinom ng alak habang buhay. Papayag kayo? Payag ako, syempre. Payag ako kasi parang yung 100 million parang nakita ko siya na parang pag inom ng alak o pagpili sa health mo. Syempre, anong mahalaga dun? Yung health mo, syempre. So, syempre, payag ako. Parang yun siya, priceless naman pag pinili mo yung health mo talaga kung nakakasama na sa'yo. So, tatanggapin mo yung 100 million? Oo, tatanggapin ko. Hindi ka na inom, ha? Hindi na inom. So, magagamit mo rin yun sa mga kanta mo. Mag-produce ka. Okay. So, yun mga kaswabe, iba rin ang sagot ni Sir One Up. May purpose naman, di ba? May purpose naman. Good purpose naman. Okay. So, sir, huling tanong ko sa inyo, sir. Anong wine and liquor shop ang mai-recommend mo sa iyong mga friends, followers, at saka sa mga fans mo? Siyempre, marirecommend ko itong Drink All Wine and Liquor Shop. Dito lang sa may Imus, MCI. Tapat lang sang stoplight. Diretso na kayo dito, mga tropa. Yun. Thank you so much, sir. Okay, sir. Nabanggit mo kanina yung manatili. Tama? Nanatili at saka di mahulaan. Maaari mo bang i-share sa ating mga kaswabe kahit chorus man lang doon sa nanatili mo na, sir? Sige, sir. Tsaka, and then next natin yung di mahulaan. Sir. So, ito yung nanatili. Ito yung chorus niya. Para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili,
Sa mga kababata na kasangga palagi, meron o wala man na mangyari. Mga kasabayan, simulan ng una, kasama ko sa hirap at sagana. Kayo ang mga rason para sa akin magpatuloy na gumana, para sa pamilya, para sa pangarap, para sa lahat ng mga nanatili. Sa mga kababata na kasangga palagi, meron o wala man na mangyari. Mga kasabayan, simulan ng una, kasama ko sa hirap at sagana. Kayo ang mga rason para sa akin magpatuloy na gumana. Yun! Yeah. Ang lupit nun. Sa yung isa naman, sir, yung di mahulaan naman. Siguro yung sa di mahulaan, ano ba favorite ano ko doon? Yeah, Sige, favorite simulan part. na lang natin. Di mo mahulaan kung ano ang kasunod o ano pa ba ang mga pwede na mangyari, walang hanggan na mga posibilidad, pinipilit na pihitin ng ruleta, magkabahay, magkakotse, magpapera, magsipag na magkamilyon bago pa umapak ng 40 ko sa pamamagitan ba ng musika ang rap o sa kahit na anong diskarte sa kalye o trabaho na disente, tangina palag-palag yan, ano naman, basta ang mahalaga, bulsa at ang pagkainan merong laman, kahirapan lang ang laging nais ko na mapataob na kalaban. Yun! Ayun mga kaswabe, napakagaling, napakalinis, at napakabilis, pero maintindihan mo pa rin. Ganyan si Sir One Up. So mga kaswabe, ano pa hinintay nyo? Abangan nyo ang kanyang next album. Download nyo ang Spotify, andon ang kanyang mga music, at meron pa kasunod na 15, no? Tracks? 15 Okay. tracks sa ilalabas ko na album. Pinamagat ng pain and pleasure, tungkol pa rin sa mga karanasan ko bilang tao. Okay. So sir, ibibigay ko sa inyo pagkakataon para imbitahan natin mga kaswabe para sa iyong album at saka sa mga songs niyo po. So, yon mga kaswabe, niimbitahan ko kayo na pakinggan ang music ko sa YouTube, Spotify, sa Facebook. Follow nyo ako, One Up, sa Spotify, YouTube, tapos sa Instagram, Uncle One Up. Doon nyo pwedeng masundan at mapakinggan yung mga music kung may mga upcoming events tayo sa loob at labas ng Cavite. Magkita-kita tayo sa daan. So yun, big shoutouts nga pala sa mga tropang palagi nakalikod. Siyempre, Watusigang Music, Cavite Red Soldiers, mga kapatid ko sa Brown. Ingay Likha, syempre, bilang nasa puso ng Cavite. Diyan tayo laging nagpe-perform. So, yun lang. Yun. Ayun mga kaswabe, thank you so much mga kaswabe sa inyong panonood sa aking interview kay Sir One Up. So, inibitahan ko kayo mga kaswabe na pumunta dito sa aming shop, Drink All Wine and Liquor Drink Shop. All Wine, Liquor Shop. Yeah. Located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Emilio Aguinaldo Highway, Palico 3, Imus, Cavite. Thank you so much mga kaswabe sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.